Amen. Nandiyan si Lord. Amen. Hindi tayo Medyo mahirap po. bibitawan. Medyo mahirap po, pero kakayanin. Mahirap talaga, hindi madali. Pero Kakayanin. kailangan natin gawin. Amen. Tama. Alright, so tama-tama yung sinabi ni Ate Glo. Diba? Dun sa verse natin for today. So, John 3:30. Kailangan, di ba? Sabi nga dito, kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. So, ito ay si John the Baptist. Di ba? Kaya napakaganda yung word na kailangan. Di ba? Kasi nga, oo naman, mahirap naman talaga. Di ba? Hindi natin kaya with the help of the Holy Spirit dapat para makayanan natin. Pero kailangan natin kayanin. Di ba? Kasi binibigyan naman tayo ng strength ng Holy Spirit. Di ba? Binibigyan tayo ng provision. Di ba? Even dun sa mga physical natin, emotional, even mental. Di ba? Kailangan natin kayanin. Di ba? Kasi kailangan siya yung maging dakila. Di ba? Hindi tayo. Di ba? Siya yung maitaas. Siya yung mag-glorify sa buhay namin. At itong at is ano yung pinaka-significant ito? Kasi mayroong relationship. 'Di ba? Yung at ako magiging mababa, siya magiging dakila because we have a relationship. He is my master and I am the servant. 'Di ba? Kaya napakaganda na mayroong relationship. Pagka wala ka nito, mahirapan kang mag-surrender. Pag wala ka nito, mahirapan kang mag-surrender dahil hindi mo kilala yung pinagsusurrenderan mo. Bakit ba siya magiging dakila? Sino ba siya? 'Di ba? Kung hindi mo siya kilala. 'Di ba? At ako naman bilang tayo, 'di ba? Magiging mababa. So we humble ourselves. 'Di ba? Kaya nga, 'di ba pagka nagpaka-humble tayo, miracles happen because yung glory ni Lord, yung kanya kadakilaan ang nakahayag. 'Di ba? Ang naitataas. Amen? Di ba? Napakaganda. Ayan. Amen. So, clear natin. Okay, next slide tayo. So, may trivia raw dito. So, syempre, bago tayo mag-start. So, trivia, ang dream match between Oscar De La Hoya and Manny Pacquiao. So, syempre, na-relate tayo dyan, boxing to. In 2018, ended in a technical knockout. Bakit daw? Dahil nag-decide si De La Hoya not to continue to fight bago pa magsimula ang 9th round. So, si De La Hoya, dati yung may hawak ng belt ng trono, diba, na kinuha ni Pacquiao. So, sinabing ang pag-surrender ni De La Hoya ay isang simbolo ng passing the torch to Pacquiao. So, pinasa niya yung baton, diba, yung apoy or yung trono, ipinasa niya. So, ganun din. Ito pa nga yung ano niya, yung Wikipedia. 'Di ba? May passing the torch pa. 'Di ba, na kay De La Hoya. So, ganun din sa pag-surrender natin. 'Di ba? Sa Bible, we can read of another example ng passing the torch. So, yung binasa nga natin kanina, to settle the matter once and for all, sinabi ni John the Baptist, lubos na ang aking kagalakan ngayon. 'Di ba? Hindi ito yung nagpasa ng torch na, oh, sige, ikaw na, bahala ka na. 'Di ba? Hindi, may kagalakan. 'Di ba? Na kinakailangan si Jesus ang maging dakila at ako na may maging mababa. So, ano nito, yung context lang nito is si John the Baptist yung nag-prepare ng way. 'Di ba? Sinabi niya sa mga tao, mag-repent na kayo. 'Di ba? Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. 'Di ba? Dadating na yung Messiah, ang tagapagligtas. So, si Jesus, yung tagapagligtas, 'di ba? At siya naman, siya na yung bababa. Kasi, andyan na, kumbaga, na-prepare ko na, nandito na si Lord Jesus. So, siya na yung dapat niyong sundan. 'Di ba? Hindi na ako yung papakinggan niyo. So, I will go down, and then si Jesus ang ayahayag. So, ganun din sa buhay natin. 'Di ba? Ano man yung nag-aano sa'yo ng either na-accomplish mo o saan ka magaling or nagawa mo to, but
Ngayon, na may Lord ka na, tinanggap mo na ang Panginoong Kristo, iba na yung magiging mindset na lahat ng glory kay Lord Jesus Christ. Kasi na-realize mo na ngayon na-realize na natin ngayon na kung hindi dahil sa binigay ng Panginoon sa atin, hindi rin naman natin magagawa yung mga nagawa natin or magagawa pa. Di ba? Kung hindi ka binigyan ng lakas ni Lord, hindi ka binigyan ng buhay, hindi ka binigyan ng provision, ng protection. Di ba? Hindi mo magagawa ang lahat ng yun. Di ba? Kaya, ang ating is surrender kay Lord. Di ba? So, surrender. Tumurrender na si John the Baptist kay Jesus dahil tapos na ang kanyang time of ministry. Prepare na niya eh. Diba nagawa na niya. So ngayon, si Lord Jesus naman ang tataas. Diba? Siya yung ministry naman niya ang makikilala, mahayag sa lahat ng tao. Diba? So, ang isang challenge sa surrender, sa atin, ang pag-surrender, dahil mahirap naman talagang to give up who we are. Diba? O ako, dati ganito yung nagagawa ko. Or ngayon, kaya kong gawin. Ako nagpo-provide. Ako yung nagbibigay ng ganito. Ako yung nagbibigay ng advice. Ako yung may tinapos. Or ako yung kayang magbigay sa family. Lahat yun, kailangan mo i-give up. I-surrender. Kasi yung human nature daw natin tells us that it should be about me. Diba? Myself and I, right? Diba? Yun yun naman sinasabi na dapat ako lang ang Diba? Kailangan ako yung ako naman naghirap, ako naman nag-effort, ako naman nagawa, dapat ako yung na-glorify. Diba? Pero pagdating sa surrender, dapat we all want to be surrendering our control. Diba? Kahit tayo, gusto natin tayo ang may control, pero itataas natin kay Lord. Diba? Katulad ng mga testimony kanina. Diba? Gino-glorify natin si Lord. Kahit tayo ang tinulungan ni Lord na magpunta doon, magbigay ng effort, gumawa ng ganito, kung nahirapan ka, pero at the end of the day, di ba, mas-surrender pa rin natin kay Lord kasi we acknowledge His goodness, we acknowledge His power, we acknowledge His blessing, di ba, sa buhay natin. Kaya, mas-surrender natin. Di ba, sabi nga ng marami sa inyo, hindi kaya. Di ba, minsan nalaban yung laman, nalaman yung ginawa ko, naglalaban yung mga na-achieve, diba? But you have to give up, diba? And surrender. Kumbaga kay De La Hoya, ipasa mo na ang torch, diba? Kay Lord Jesus Christ. Diba? Kaya nga sabi ni Lord sa atin is, cast your burden upon me and I will give you rest. Diba? Sabi nga dito, pero kung gusto nating magkaroon ng excellence sa ating spiritual life, so, ibig sabihin yung ating spiritual, so, alam naman natin dito sa PWD, meron tayong covenant, di ba? Maging spiritually mature. Di ba? So, para maging excellent tayo doon, we have to surrender to Jesus. Di ba? Kailangan mong mag-surrender. Okay? Kailangan mong sumuko kay Lord Jesus Christ. And the more areas of our life we turn over to Jesus. Ano ba yung mga areas ng life mo? Physically, pwedeng yung mga kapansanan natin. Di ba, Lord, ang hirap-hirap naman ito, but I surrender it to you. Lord, yung sakit ko, ano man yan, I surrender it all to you. Kasi kung, ano mo naman, kung will mo, napagtatagumpayan ko to. Di ba? Hindi sa lakas ko. Kasi obviously, may kapansanan na nga ako. Ibig sabihin, mahina ako. Di ba? But I declare your strength over this disability, over this sickness, over this struggle, over this problem, over this obstacle. Di ba? In all the areas of my life, I turn over to you. Di ba? At lalo nating ma-experience yung kabuuan ng isang magandang relasyon sa Kanya. Diba? Kaya nga, hindi natin inaano kung ano man yung mga church na kinabibilangan nyo. Kaya ang tinataas natin dito is
relationship with the Lord. Kasi kung kahit pa meron kang laging simba ka ng simba or attend ka na attend na fellowship, pero kung wala kang relasyon kay Lord, pag mag-isa ka na lang, di ba, patuloy ka rin sa kasalanan. Di ba, feeling mo walang nakatingin sa iyo or nagbabantay. Di ba? Pero kung may relasyon ka sa Panginoon, di ba, parang mga relasyon natin sa family natin, sa asawa, sa kaibigan, sa family, sa nanay, kung wala yung relasyon na yun, di ba, patuloy tayo gagawin yung mga gusto lang natin gawin. Di ba? Pero kung may relasyon tayo at mas lalo na kapag nag-surrender tayo kay Lord, Lord, di ko talaga kaya. Di ko kaya itong trabaho to. Lord, itong pagsasalita ko, hinahapo ako. Pero I surrender it to you, Lord. Di ba? Ikaw ang magtatagumpay dito. Gamitin mo yung broken vessel na to para magsalita sa mga people mo, Lord. So kung wala tayong relasyon, mahihirapan talaga tayo. 'Di ba? Mahihirapan tayo na isabuhay yung mga pinagkikwentuhan natin dito, pinag-aaralan natin dito. Mahihirapan tayo. 'Di ba? It's only by God's amazing grace. Amen? Ayan. So patuloy lang tayo na tumuko sa Kanya. And then, might be seem like losing ourselves. Na minsan, kala natin, talo na tayo. Di ba? Lagi na lang bang susuko kay Lord? Paano naman ako? Paano yung kaligayahan? Paano yung mga paraan ko? Paano yung naisip ko na mukhang maganda naman din gawin? Di ba? Feeling natin, matatalo tayo. Pero, sabi nga dito, it's actually preserving our lives for eternity. Di ba? Na pinipili natin si Lord over yung mga gusto natin. Pinipili natin si Lord over doon sa mga gusto natin mangyari sa buhay natin as we surrender everything to the Lord. Diba? At hindi natin magagawa to kung hindi natin kilala yung pinagsusurrenderan natin. Diba? Kung hindi na mo kilala yung Lord mo na makapangyarihan, na nagpapagaling, na nagpo-provide, na nagbibigay ng grace sa atin, diba, na merciful, maawain sa atin, at author, nagbigay ng buhay sa atin. Diba, kung hindi natin kilala yung Lord na yon, na makapangyarihan siya pero mapagmahal. Diba, omnipotent siya pero maawain, just. Diba, sa kanyang kapangyarihan, kaya niyang magmahal sa atin, kaya niyang maging graceful, kaya niyang maging patient. Diba, kaya wala tayong hindi mag-surrender sa kanya. Diba, so patuloy lang natin na i-surrender yung buhay natin. Amen? Ayan. So, sabi pa nga dito, kaya mo na bang sumurrender kay Jesus? Sinasabi niya sa'yo, huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Diba? Narito ako to take over your burdens away. Diba? All you need is to surrender to me and I can do the rest. Diba, Lord? Ako, pagising ko, Lord, tulungan mo naman ako sa araw na to. Thank you for the life. Di ba, hindi ako makabangon, Lord. Tulungan mo ako. Di ba, kahit nga tumagilid man lang, hindi ko kayang gawin. Pero Lord, I surrender it all to you. Di ba? So, and then pagka sinurrender mo kay Lord, ayan, nandyan yung family mo na tumutulong sa'yo. Di ba? Para ibangon ka. Para pakainin ka. Liguan ka. Di ba? Ako, liguan ako. Pakainin ako. Ibangon ako. Diba? Itayo ako, diba? Bihisan ako, at lahat ng yun. Diba? Pagka sinuko mo kay Lord, ano yung nangyayari sa puso mo? Nagkakaroon ka ng kapayapaan. Yes, Lord, di ko talaga kaya, pero ikaw, kaya-kaya mo. Kaya I surrender this to you. I surrender to your timing, to your way, to your will, na ikaw ang magaling sa buhay. Ikaw yung maitaas. Amen? Ayan. So, sabi pa nga dito, paalala, friend, bro, sis, it's time to pass the torch to Him. Diba? I-pass mo lang kay Lord. You surrender. Amen? Sabihin mo nga, surrender. Surrender. Yan. So, Surrender.
Suko mo lang kay Lord. Surrender. Yes. Kung isinuko mo sa Kanya, so magiging madali yung buhay mo. Di ba kasi kahit ikaw mag-struggle, kahit kumbaga ako, halimbawa, nakahiga lang ako sa bed ko. Mag-struggle ako noon, hindi naman ako makagalaw eh. Hindi naman ako, ma-stress lang ako. Di ba? Baka mas lalo pa lumala yung sakit. Di ba? Pero pag sinurrender, okay Lord, tutulog muna ako, magkikwentuhan muna tayo. Di ba? Ano ba yung dapat kong gawin today? Ano ba yung dapat natin gawin? Ano ba yung pwede ko i-accomplish for you today? How can I serve you today? How can I be a servant to my wife, to my daughter, to my employers, to my PWD fellowship group? Di ba? So, lahat yun. So, ang dami natin pwedeng pag-usapan. Ang dami natin pwedeng ipagpasalamat kay Lord. Di ba nakakatuwa nga, yung sabi nyo kanina na every gising is a blessing. Di ba? It's napakagandang attitude. Di ba na every blessing is every gising talaga is a blessing dahil buhay pa tayo. Ising pa tayo. May purpose pa si Lord. May pagagawa pa sa atin. Di ba? It's always an opportunity to be a part of God's plan sa buhay natin. Amen? Kaya, surrender lang. Di ba? Surrender to God. Amen.